Sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy po ang pagbati sa atin ng Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Unay po, mga minamahal, na ang bayan ng Diyos magbuhat sa pasimula hanggang sa panahong darating, tayo po ay nasa ilalim ng isang napakadakilang pakikipagdigma o pakikipagbaka sa pananampalataya. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Tunay na tayo dinadatnan ng kabalisaan, kahubaran, paghihirap, bighati. Sapagkat mga kapatid at mga kaibigan, tunay nga na ang ating pakikipagdigma ay hindi pakikipagdigmang ulo sa laman, kundi ito'y sa pananampalataya na ang ating kalooban ang tunay na sinusuko. Tatapat sa ating bilang bayan ng Panginoon Diyos na naninindigan at patuloy na nananalig sa katwiran at kalooban ng Panginoon. Sinabi po sa Aklat ng Buhay, ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kabagabagan. Itaas ka sa mataas ng pangalan ng Diyos ni Jacob. Saklolohan ka mula sa santuaryo at palakasin ka mula sa Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bakit po tayo palalakasin mula sa Sayon? Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy po ang paanyaya sa atin ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Bakit po? Sapagkat sa Banal na Bundok ng Sayon, magbubuhat ang mabuting balita na siyang ikalalakas natin at ikahahanda natin sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. May pagpapatunay ba, mga kapatid at mga kaibigan? Nasa sa inyo na yon kung magiging bahagi ka ng isang bayang nagsisipag-aral sa pangalan ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Sapagkat kami bilang mga lingkod at mga katiwala ng Panginoon, tayong lahat ay naninindigan ng walang bahid ng pag-aalinlangan at tayo ay tumatayo ng may matibay na sinasampalatayanan. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, bilang bayan ng Panginoong Diyos, mga galak tayong magtaas ng pagpupuri at pagluwalhati sa ating dakilang Panginoon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin, mga kapatid at mga kaibigan, You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise, we praise. You are the Father of the greatest Word and the Holy Ghost, that we praise, we praise. we praise you, God. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Mga minamahal, patuloy tayong magtaas ng dakilang pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan.
Salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin ipakilala ang bayan ng ating Panginoon Diyos sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin, mga minamahal, Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mahatupanan kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. patuloy tayong dumulog sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng kahabagan at awa, patuloy kami na iyong bayan ay nagagalak na itaas sa iyo ang dakilang pagpupuri at pagluwalhati sa iyong kabanal-banalang pangalan. Amen. Nagagalak kami, Panginoon, sapagkat sa gitna ng aming pakikipagbaka ukol sa pananampalataya, ikaw ang nag-iisang Diyos na tunay na aming nakilala sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo na nagbigay sa amin ng kalakasan sapagkat sinalita mo ayon sa aklat ng buhay na magbubuhat sa iyo ang kalakasan ng iyong banal na bayan. Amen. At ipinakilala mo ngayon sa panahon ng kawakasan ang iyong banal na bayan na panggagalingan ng pangaral ng mabuting balita, kung gaya't patuloy kong maayag sa buong sangkalupaan upang tawagin mo na ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Patuloy namin, Panginoon, itinataas sa iyong banal na luklukan ang aming takinang pagtitiwala sapagkat tunay na ikaw, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay, pagbuhat pasimula hanggang sa panahong darating. Kaya't sa iyong banal na kapangyarihan, tunay kami nananalig na ikaw ang mamamagitan sa iyong mga katiwala na ginagamit mong dalisay na kasangkapan at sa iyong bayan na nangalat sa buong sanlibutan, ang iyong banal na kapangyarihan, ang iyong katwiran ng tatawag sa bawat isa sa kanila upang kami sama-samang magpuri at lumuwalhati sa iyong banal na pangalan. Amen. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa iyong banal na luklukan, magbuhat noon, ngayon at magpakilanman. Sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos, ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming ipinaambot na pagbati sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Subaybayan niyo po kami at pakinggan. Unawain po natin yung ating napapakinggan at kung maunawaan po natin, patuloy po tayo sa pag-aaral, pagbasa ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Sapagkat sa banal na kasulatan natin masusuntukan ng kaligtasan natin bawat isa. At walang ibang pangalan sa silong ng mga langit, kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo masusuntukan ang kaligtasan ng bawat isa. So ang layunin po niya, ipangaral ang kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol
sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Itinuturo po ang lahat ng mga bagay na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na nangyari po ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan po ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga tagapagbana ng buhay na walang hanggan, sa mga gaganap, sa mga tutupad po ng patotoo. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng paniniwala na meron tayong paniniwala ang hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. So may mga relasyon yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na magpapatotoo na binuhay na maguli sa igatlong araw yung ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So napakaliwanag na sinasabi sa aklat ng Isaias chapter 18 verse 3, kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa, pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok, inyong tignan, at pagka ang pakakak ay hinipan, makinig kayo. Amen. Amen. Maliwanag po itong hula ni Propeta Isaias sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. So lahat po ng mga bagay na nakikita natin, katulad ng pisikal na kalagayan natin, may hangganan. Kaya lahat ng mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito, nasisira, nabubulok, at naglalaho at nawawala. Huwag natin i-concentrate yung mga paningin natin sa mga bagay na nakikita. Sapagkat ang karangalan ng tao ay gaya ng bulaklak at gaya ng damo. Na ang bulaklak ay nalalanta. Ganyan din ang kasikatan at karangalan ng tao. Nawawala. Amen po ba? Amen. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay nananatili magpakailan-kailan pa man. So ilagak natin yung ating paniniwala sa mga bagay na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal ng propeta na sinaksihan at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. So naramdaman natin yung mga tinatawag at inaalis na sa pasimulang aral ng sanlibutan. Kaya sinabi sino man sa atin na hindi ipapanganak sa paniniwalang espiritual, hindi tayo pag-aharian ng Panginoon Diyos. So kailangan nating ipanganak na muli sa paniniwalang espiritual. Nakukuha po ba natin kung saan tayo isisilang sa paniniwalang espiritual? Sapagkat tayo ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan. In Book of Galatians chapter 4 verse 3 up to 6, pakisubaybayan niyo po kami, pakisundan niyo kami, at pakikuha natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan at bulay-bulayin po natin. At ang nagdaragdag ng paniniwala, ng pag-asa, ng pag-ibig, ng kapayapaan, ng kapanatagan natin sa mga iniintay natin na pinaniwalaan natin yung ating tagapagligtas na siya'y paparito, binibigyan na po tayo ng katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay at pagbabantay natin. Amen po ba? Amen. Naramdaman ba natin na sa pag-iisip ng Panginoon Diyos na ito'y na kay Kristo rin naman? Naramdaman po ba natin na siya yung tutubo sa atin sa pasimulang aral ng sanlibutan? Siya po may pag-iisip niyan. Hindi po tayo. Nakukuha po natin, naunawaan natin. Nung tayo mga bata pa, alipin na tayo ng pasimulang aral ng sanlibutan. Yan po yung pagsisisihan natin kasalanan. Kaya tayo isisilang sa paniniwalang espiritual upang mamulat na yung mga pag-iisip natin. Pagkat napakarami ng pumarito sa pangalan ng ating tagapagligtas. Napakapanganod na ng panahon ng kawakasan. Ito'y paligsahan ng pangangaral sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Na lahat ng makukonvert sa paniniwalang espiritual, na isinilang sa paniniwalang espiritual, na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli,
Nakilala natin yung tumawag sa atin. Nakilala natin yung nagsilang sa atin sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil siya yung mananahan sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. No? Saksi tayo at nagpapatotoo sa pagkabuhay niya maguli. Ang kaligtasan po, meron pong patotoo na pinaniniwalaan. Kaya tayo tinawag na watchman servant. Kaya tayo tinawag na mga conquerors, mga warriors, mga strangers. Nakikipagdigba tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naramdaman niyo po ba yung mga talagang nakikibaka, nakikipagdigba sa paniniwala? Nararamdaman niyo yung kapangyarihan ng anointing na very strong, very strength? May iniintay tayo. Kaya tayo tinawag. Kaya tayo pinili. Kaya tayo inihalal na isang matibay at matatag na kaharian na nakarecord sa langit ang pagpupulong natin bawat isa. Tayo po ang tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, na mga ipinanganak sa espiritual na paniniwala. Hindi po sa physical tayo papanganak na muli. Sa espiritual na paniniwala na tayo sisilang ng ating Panginoon Diyos sa lahat ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na namamahinga. Tayo po yung isinilang niya sa katwiran ng patotoo na paniniwalaan natin, yung patotoo ng katwiran ng ating manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Romans chapter 11 verse 32. Ang Diyos ay mahabagin maawain. Naawa siya sa dapat niyang kaawaan. Nahabag siya sa dapat niyang kahabagan. Ikinulong tayo sa pagsuway, kaya siya nahabag sa lahat. Amen po ba? Amen. Kaya po ang Diyos ay pag-ibig. So love the world that He gave only begotten Son, but whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Naramdaman natin kung bakit inibig niya ang buong sanlibutan. Ikinulong tayo sa pagsuway, kaya siya nahabag sa atin. Amen po ba? Wala siyang itinatangi, itiman o kaymanggi. Wala siyang itinatanging any religion. Binuksan na po ang pintuan ng Iglesia ng Banal na Bundok ng Sion, nationwide, worldwide, na ang layunin niya sa lahat ng mga tao, ang Diyos ay pag-ibig. Iniimbitahan na tayo, tuparin natin yung patotoo ng ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Nagkaroon sa atin ng pagsilang sa paniniwalang espiritual. May mga relasyon yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na maniniwala ng tapat sa patotoo ng ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa posibulang aral na sanlibutan. Manindigan po tayo sa panahon ng kawakasan sapagkat ang regalong tatanggapin natin dito ay buhay na walang hanggan, walang kamatayan. Espiritual na pangangaral po ito. Isipin natin mabuti, pag-aralan natin mabuti, lahat ng mga bagay na nakikita natin ay naglalaho, nasisira at nabubulok. Tayong tao na nakakakita sa mga bagay na nakikita natin ay may hangganan at nabubulok. Amen po ba? Amen. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na paglalagakan natin ng paniniwala, mamamalagi na po magpakailan-kailan pa man. Kaya ang nagtitipon ng araw ng Sabat at nangingilin, namamahinga at nagsisisi sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, tayo yung mga binuksan ng puso at pag-iisip na pag-unawa natin yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Tayo yung mga nalalabing tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po, eto na yung panahon ng kawakasan na babaguhin niya na ang maruming lakad ng mga iglesia. Na alipin tayo ng mga walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Lilinisin niya na yung maruming budhi natin.
Dahil gagawin niya na tayong dakong tahanan, magpakailan-kailan pa man, mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lumalabas na sa labi natin yung patotoo, na hindi nawawalay sa labi natin yung patotoo, na ginawang halimbawa ng ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. So maliwanag na may relasyon tayong lahat. Maliwanag na isinilang tayo sa katwiran ng patotoo. Maliwanag na taong bago tayo sa espiritual na pagpupulong natin at pinagpupulungan natin na yung ating tagapagligtas ay pinako, tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng kanyang sambahayan. Nakukuha po natin. Kaya siya pinahirapan, kaya siya pinako para sa ating na nalipinaw, walang kabuluhang aral na sa libutan. Tanda ng pagtutubusin ng kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. So, mga saksi niya tayong tapat. Tayo yung babalikan niya rito ng kaharian niya na itinayo niya sa pamamagitan ng kanyang panukala. Siya ang sentro ng katwiran, yung ating manunubos. At tayo naman ang tumutupad ng sentro ng katwiran. Tayo ang santuaryo niya. Amen po ba? Amen. So maliwanag na po ba na sa pagpupulong ng mga pinagiging banal sa pamamagitan ng paniniwalang espiritual na ilalagak natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa yung ating paniniwala sa ating tagapagligtas, na siya ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Di po ba sa atin na mga iglesia sa mga bahay-bahay, nagaganapin natin, gagawin natin, tutuparin natin yung patotoo? Di ba yan yung patotoo na paniniwalaan natin na may relasyon tayong lahat, may commitment tayong lahat? Naramdaman natin yung sa bawat isang individual meron tayong spiritual obedience. Nakapag-repent tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Na-transform tayo sa paniniwalang espiritual na sa muli niyang pagparito Kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Sinabi po niya yan. Pag-aralan natin mabuti, mga kapatid at kaibigan, hindi po madaling maligtas. Dahil ang tinapay ng buhay ay puro. Amen po ba? Amen. Hindi puro sa mga bagay na nakikita tayo umaasa. Ang nakita ay nakita na. Nangyari na yan. Yung sinabi ng mga banal na propeta, ang paniwalaan natin na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Yung kung sinabi, ang paniwalaan natin, nakakamta natin yung buhay na walang hanggan yung sa mga tutupad at magpapatotoo at maniniwala na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. So yan po yung layunin niya na ipangaral yung katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas. So wala pong kaipokrituhan. So maliwanag na may hula ng mga banal na propeta na tayo'y sinusubaybayan. May pinag-uhugutan tayong nangyari. Amen po ba? Amen. May karakter na pinag-uhugutan tayo at pinaniniwalaan. May basihan. Di ba tayo tao? Nangyari na po yan. Amen po ba? Amen. Kaya nasulat nangyari Kaya tayo may pinag-uhugutan ng kaalaman at paniniwala upang tayo magkaroon ng pag-asa na sa muli niyang pagparito tayo yung mga hinirang at tinawag at pinili niya at inihalal niyang matibay at matatag na kaharian na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin dito sa sanlibutan. Nakagagalak nga po nung tawagin tayo, nagpupulong tayo, iisa yung paniniwalaan natin lahat na katuwiran ng ating tagapagligtas Binuhay siyang maguli sa makasalanang sanlibutan. Siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay na nilalang. So ano ang larawan natin kung tayo yung tinawag ng panganay na nilalang niya? Di ba kung mahayag yung panganay, mahayag din yung mga kapatid ng panganay na nilalang niya? Di ba magiging the same din tayo?
Amen po ba? Nakukuha natin, naunawaan natin. Kaya ginawa niya yung halimbawa na napakadakilang halimbawa na sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa silong ng mga langit sa pangalan ni Kristo Jesus lang niya ginawa yung katunayan ng halimbawa na mahayag ito sa buong mundo. Ayan po yung halimbawa na tutularan natin na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. O, di may kasiguraduhan tayo sa pag-iintay at pagbabantay natin, sa napapakinggan natin na paniniwalaan natin. Kaya po yung may mga banal na kasulatan sa ating mga tahanan, may sipagan natin mag-aral gamit araw. May mga gadget naman tayo, i-upload natin sa gadget natin yung Bible natin. So anywhere, everywhere, kahit saan tayo naroon, nakapag-meditate tayo Amen po ba? Amen. At mari-research pa natin yung genuine religion na itinayo niya. Kung ano ang pangalan. Makukuha natin nakarecord sa langit ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. At ang mga iglesia rito yung mga gumaganap at tumutupad ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Dahil yan yung nakatatak sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin na hindi nawawalay. May katwiran tayo ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. Ipinaghihiyawan natin sa social media na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ipinaghihiyawan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Ito po yung napakadakilang opportunity ng tao na tutuparin natin bilang tao. Kaya kung meron ng tayong takot, matakot tayo at pamilig, napapakinggan natin ng katotohanan na ipinapangaral sa social media on the air na walang bayad. Kaya po siya lang ang nagbukas ng aklat ng Kordero sa iglesia ng banal na bundok ng Zion dahil last days na. Mapakanib na ang panahon ng kawakasan. Siya lang po ang nagsicertified. Siya po ang dakilang manggagamot na alam niya na kung meron man dumating na salot o epidemya, hindi po dadaanan ng salot yung sinertipikahan niya. Amen po ba? Amen. So nakagagala na pinaunawa sa atin na kaya siya isinubo pang tubusin tayo sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Yan po yung pagsisisihan at kapuputan natin. Kaya hindi madali ang kaligtasan dahil nagising na tayo dyan sa mga iba't ibang aral at paniniwala ng sanlibutan Tatalikuran natin yan kung gusto natin makakamtan yung buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. At kaya tayo iniimbitahan para mag-intay at magbantay na. Amen po ba? Siya din ang luminis ng maruming budhi natin Siya din ang luminis ng maruming lakad natin sa paniniwala na sanlibutan. So naramdaman natin, naunawaan natin na sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin, siya ang may pag-iisip ng lahat ng mga bagay na paniniwalaan natin. Siya lang ang lilinis ng maruming paniniwala natin. Siya lang ang lilinis ng maruming budhi natin upang manahan na siya sa puso't isip natin. So ano mang battle na marami tayong pagtitiisan sa panahon ng kawakasan? Dahil ang nakapaloob dito sa maraming pagtitiisan natin, buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ano bang mga bagay na nakikita natin ay nasisira at naglalaho? Kaya isa lang ang pag-asa na paglalagakan natin. Yung sinabi niyo sa mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga nalalamig tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Ito po yung digmaang espiritual. Dito pa lang, makikilala nyo na kung saan ihipan ng tinig ng pakaka. Specific po ito. Kaya maraming gagamit ng verse o chapter na mga pangalan ng mga banal na kasulatan, mga pangalan ng mga banal na propeta, pangalan ng mga banal na apostol. Tignan nyo po kung nakarelated dahil lahat ang gumagamit lang po nito na nangangaral sa banal na bundok lang po na sa'yo nakarelated yung lahat ng chapter, lahat ng verse na pinapangaral sa social media na pakikinabangan ng maraming iglesia na namamahinga na sa mga bahay-bahay. Sang-ayon po ba tayo? Pag-aralan natin mabuti.
Kung sinabi kung sang-ayon ba tayo, pag-aralan natin mabuti. I-research natin mabuti. Isipin natin mabuti. Kunin natin yung mga banal na kasulatan natin upang ma-research natin mabuti na napapakinggan nyo na paniniwalaan natin based on the Bible. Amen po ba? Amen. Kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa, pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok inyong tignan, pagka ang pakakak ay hinipan, makinig kayo. Ito po, napakaliwanag po, pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok. Tignan nyo, ang katuwiran pala ng hari ng mga hari, itataas sa mga bundok. Bakit po mga? Marami po na mga bundok. Hindi naman po bundok na literal ito eh. Yung binabanggit na mga bundok, mga iglesia po ito. Dito po matataas sa mga hinirang at tinawag at pinili. Iyahayag na yung katwiran nung tumawag sa atin na may patotoo na pinaniwalaan yung mga iglesia. Inyong tingnan, pagka ang pakakak ay hinipan, makinig kayo. Tingnan nyo po, pagka ang pakakak ay hinipan, pagka ang trumpeta ay hinipan, makinig na kayo. Dahil sa digmaan po, pagka naghudyat na ng digmaan, maraming nalilipon, marami rin nakaliligtas. Pero ito, ang hari ng mga hari, ang magliligtas sa dapat niyang iligtas sa panahon ng kawakasan, sa panahon ng digmaang espiritual. Amen po ba? Amen. Kaya po iniimbitahan tayo at binuksan na ang aklat ng Kordero sa kanyang kaharian sa banal na bundok ng Zion dahil ito na yung hudyat na meron ng babala, may paalala na, may dumating na epidemya na hindi natin iniisip na ito'y mangyayari. Tanging ang Panginoon Diyos lang ang nagsugo upang ihanda niya yung mga tatawagin at pipiliin niya at ihahalal niya matibay at matatag na kaharian na mag-iintay at magbabantay sa muli niyang pagparito. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Nakagagalak po mga kapatid at mga kaibigan. At pakapalan po ng magiging bahagi ng sambahayan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Mapalad ang magiging bahagi ng Iglesia ng banal na bundok ng Zion, ng mga hinirang at tinawag na mga nag-iintay sa muli niyang pagparito. Kung ito lang na dumating na salot na epidemya ay nalito ang buong mundo. Ito po isang babala na, kaya tayo iniimbitahan upang tayo ay magkaroon ng kapanatagan at kapayapaan sa paniniwalang espiritual na meron tayong katiyakan at kasiguraduhan sa pag-iintay natin at pagbabantay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala na iningatan natin yung katwiran ng patotoo sa ating puso at pag-iisip na inihahayag natin at inihasik natin yung katwiran ng patotoo sa lahat ng mga tao sa buong mundo na walang bayad. Amen po ba? Amen. Pakikinabangan po ito ng mga kapatid nating mga mananampalataya na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga na ang nagpipisan sa atin yung ating tagapagligtas sa paniniwalang espiritual. Pinipisan niya na tayo ng kanyang karunungan. Amen po ba? Amen. Ako'y tao rin katulad nyo na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagkarito at nagagalak ako na kung pumarito siya, siya yung tumawag sa akin at nagtayo at nag-certify sa akin na inihayag ko yung kabutihan at kagandahang loob niya na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Amen. Na ang naghihintay sa muli niyang pagparito na datnan niya yung mga iglesia, yung mga bundok ng Zion. Isang malalim na grammar po ito na pinaunawa na sa atin. Aminin natin at ako nagsisisi ko, biktima rin ako ng walang kabuluhang lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Pero nagagalak ako dahil meron akong buhay na pag-asa sa pag-iintay sa muli niyang pagparito na tinupad ko yung kalooban niya, na inihayag ko yung kanyang layunin sa lahat ng mga tao sa buong mundo, na inibig niya ang mga tao, na ayaw niya mapahamak ang mga tao sapagkat may darating na panganib sa sanlibutan. Eto, babala na itong epidemya.
Kaya marami nang tumatawag sa Panginoong Jesucristo eh. Amen po ba? Amen. Sa lahat ng tatawag, manindigan po tayo. Unawain natin na ang may relasyon ay nagpapatotoo. Saksi sa pagkabuhay ng maguli. Kung tumatawag at dumadalangin tayo, magkaisa tayo ng paniniwalang lahat. At ipanalangin natin yung ating bansa. Amen po ba? Yung mga leader ng ating bansa, na ito na yung panahon ng kanilang pagmamalasakit sa sambayanang Pilipino. Amen po ba? Amen. Na manatili silang matibay at matatag sa kanilang pamamahala at pagkaluban sila ng karunungan, pangunawa sa pamamahala at desisyon sa atin ng mga taong pinamumunuan nila. Amen po ba? Amen. Ilayo tayo sa mga kapahamakan na nangyayari sa ating bansa. At yan ay bunga ng ating pagkakaisa sa paniniwala na saksi tayo sa pagkabuhay ng maguli. Amen po ba? Amen. Ang kanyang bayan na tumatawag sa kanyang pangalan, nagpapakumbaba at nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanglibutan. Amen po ba? Amen. At kung sila'y dumalangin, sila'y aking pakikinggan at aking pagagalingin ang kanilang lupain. Tayo lupain niya na pinagaling niya. Tayo yung tumutupad ng katwiran na kanyang banal na bayan. Tayo yung nagpakumbaba sa pangalan ni Kristo Jesus na kanyang banal na bayan. Di ba yan yung nakalagay sa Chronicle 7:14? If my people be humble yourself. Kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan. Di po ba? Kaya sa silong ng mga langit, sa pangalan ni Jesucristo lamang natin masusumpungan ang relasyon at kaligtasan natin bawat isa. Liban doon, wala nang ibang pangalan. At lahat ng tinawag at pinili, nasasaksi at magpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Tayo po yung covered ng kanyang kaharian eh. Tayo yung maluwalhating iglesia na inihanda niya na walang dumis at kapintasan. Bagamat nasa pisikal na kalagayan, sa espiritual na paniniwala tayo inihanda na walang dumis at kapintasan. Amen po ba? Naunawaan po ba natin? Dahil ang laman na nakikita natin bawat isa ay alipin na ng kasalanan at ang laman ay babalik na sa alamok. Ngunit sa paniniwalang espiritual tayo pinagkalooban ng buhay na pag-asa na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Mawawala yung may kabulungan, mapapalitan ng walang kabulungan. Amen po ba? Yan po ay pinangaral ni Apostol Pablo sa mga iglesia na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. So napakadakila na ang sino mga ipinanganak ng Panginoon Diyos ay hindi na nagkakasala. Isinilang tayo sa paniniwalang espiritual, kaya tayo isisilang sa paniniwalang espiritual upang tayo pagharian ng katwiran ng patotoo na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Di ba dyan yung tatak na itinatak sa puso't isip natin ng ating tagapagligtas at manunubos na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan na darating ang kapahamakan sa sanlibutan ito kaya tayo tinubos at inalis tayo sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Di po ba yan yung katwiran ng patotoo na inilagay sa puso't isip natin na lumalabas sa labi natin na hindi nawawalay sa labi natin? Di ba yan yung paniniwala natin na ginawa niya na pinaniwalaan natin? Amen po ba? Amen. Nararamdaman natin yung katiyakan na kung siya mahayag sa langit, mahayag din tayo katulad niya. Ito po yung napakadakilang tungkulin ng tao. Bilang tao. Ako po ay nagpapasakop sa pamahalaan ng ating gobyerno. Masigit akong natatakot at nanginginig at nagpapasakop sa pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Na ito ang kanyang misyon na ihayag ito sa buong mundo na walang bayad. Dahil talagang ang buong sanlibutan ay nakahilig na sa masama. At ipinakikilala ko na sa inyo ang isang Diyos na tunay na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Upang makilala ng mga tinatawag at pinipili at siya lang ang nagbukas ng aklat ng Kordero sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Dito po sa Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon, bubuksan ang aklat ng Kordero sa buong sanlibutan
na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Hindi pinagtatalunan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong sanlibutan. Kung di unawain natin at magpakumbaba tayo. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya nga ang lahat ng sumampalataya sa bugtong na anak hindi na hinahatulan eh. Ang hindi sumampalataya hinatulan na. Amen po ba? John chapter 3 verse 17 and 18. Natinig po natin, naunawaan natin. Kaya mahigpit ang imbitasyon eh. Wala siyang itinatangi sa imbitasyon. Walang diskriminasyon ng imbitasyon. Kaya kung marinig natin ang dinig ng pakakak na hinipan sa banal na bundok ng Sayon, makinig ang lahat ng nananahan sa lupain sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Unawain natin mabuti. Ito palang epidemya, natatakot na tayo. How much more yung muli niyang pagparito? Kaya po ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ngayon, kung tayo'y tinawag at naunawanan natin yung pinapangaral sa social media na ang Diyos ay pag-ibig, paniwalaan na natin yung bugtong na anak na siyang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na pinangaral ng mga banal na apostol sa mga iglesia na tagapagmana ng buhay na walang hanggan, inalis niya takot sa puso natin. Pinalitan niya ng kapayapaan, pinalitan niya ng kapanatagan, pinalitan niya ng kagalakan. Lahat naman tayong tao ay nagsasakripisyo sa mundo. Amen po ba? Upang maging survivor tayo. Pero napakasarap maging survivor sa spiritual na paglalakbay sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Dahil tayo sa physical survivor eh. Marami tayong pangangailangan eh. Pero may hangganan yung pagiging survivor natin sa physical na kalagayan. Pagdating sa spiritual na kalagayan bilang mga survivor, bilang mga conqueror, nakagagalak to, may iniintay tayong buhay na pag-asa na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Tatanggapin natin yung putong na mamanahin natin eh. Yung crown, yung tatanggapin natin crown, yung everlasting life, na kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. So, ipinakikipaglaban ang kaligtasan sa walang kamuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagtatangi. At ang kanya pong layunin eh, nakapaloob tayo sa hiwaga ng pagpapahayag ng mabuting balita. Amen po ba? Amen. Hindi po komplikado to sa mga nakatapos na mga pag-aaral. Hindi komplikado sa mga mayayamang tao. Nationwide, worldwide, ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Nasa atin ang desisyon po nito. Amen po ba? Amen. Kaya nga po, pinapalaga ng pangmabuting balita na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Wala po siyang tinatanging mga tao dito. Dahil ang karunungan ng sanlibutan ay maglalaho. Ngunit ang salita ng Panginoon Diyos at kanyang karunungan ay mamamalagi magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Kaya po, unawain natin mabuti ano bang ringal o ano bang ganda ng kalagayan natin. Kisap yung mata, nakalulungkot, naglalaho po, ano? Pero ang salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus na paniniwalaan natin nananatili magpakailan-kailan pa man. Kaya nakagagalak maglakbay na ipinaghahanda tayo ng daang bago at buhay na sa pamamagitan ni Yesu Kristo tayo yung maging mabangong hain at samyo. Amen po ba? Amen. Napasok natin yung daang kabanal-banalan, no? Ang dako kabanal-banalan dito yung katwiran ng ating tagapagligtas nasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Kaya sinabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Kung saan siya naroon, doon tayong lahat. Ipabuhay natin yung katotohanan. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli. Yan po yung katotohanan na ginawa niyang daan na ipamumuhay natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba?
Amen. At lahat naman po na magiging bahagi na mga iglesia sa mga bahay-bahay na maglalagak na ng paniniwala sa ating tagapagligtas na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli, tayo yung kaharian niya na itinayo, na inihanda niya na walang dungis at kapintasan o kulupot man sa espiritual na paghahanda. Amen po ba? Amen. Kaya lang po, tayo maninindigan sa paniniwalang espiritual. Ano po? Dahil masdan natin ang buong sanlibutan, nakapaikot tayo sa mga tukso. At lahat ng namamasdan natin, gusto natin maangking. Tama po ba? Kaya yan po yung mga tuksong nakapaligid sa atin. Kaya po kung hindi tayo tatawagin at pagpapaunawaan ng katotohanan, nakalulungkot na kasaysayan, tayo po ibabalik sa alabok na hindi natin naunawaan ang katotohanan. Ngunit sa lahat ng mga tinawag at pinili, inihalal na isang matibay at matatag na kaharian at pinagpaunawaan, nakagagalak maghintay at magbantay. Amen po ba? Amen. Na sa dami na sakripisyo ng ating pagtitiisan, may hinihintay tayong di malirit na kagalakan at tagumpay na darating sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. May babasahin ako sa inyo sa Kawikaan chapter 25 verse 5. Ito po, napaka-specific nito na talagang ang bundok ng sayon purified church. Amen po ba? Amen. Alisin ang masama sa harap ng hari. Ayan. Nadinig nyo ba kung hipa na yung watawat sa bundok ng sayon makinig ang lahat ng nananahan sa lupain. Ang sabi dito ng hari, alisin ang masama sa harap ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katwiran. Tingnan nyo po, unawain natin mabuti. At ang kanyang luklukan ay matatatag sa katwiran. Di po ba ang hari na nag-alay sa kanyang mga iglesia sa bahay-bahay ipinako sa krus ng makasalanan tao? Tanda na pagtutumusin ang kasalanan ng marami at sa lahat ng mga tinatawag at pinipili sa panahon ng kawakasan ng mga iglesia na nakakarinig ng kanyang tinig sa panahon ng kawakasan na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion, ang tinig ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Itinayo niya ang kanyang bayan sa pamamagitan ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi ng hari, alisin ang masama sa harap ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katwiran. Tignan nyo yung luklukan ng hari. Sino po ba yung luklukan ng hari? Hindi naman temporary mga bagay ang luklukan na tinawag ng hari. Mga iglesia tinawag ng hari Kaya alisin ng hari ang masama sa kanyang mga paningin. At yung ginawa niyang luklukan na, yung mga iniimbitahan niya, tinatawag niya na mananahan na siya sa puso't isip at lalabas na sa labi ng mga ginawa niyang luklukan, yung kanyang katwiran na saksi sa pagkabuhay na maguli ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng hari, alisin ang masama sa paningin ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa kanyang katwiran. Naunawaan natin na ang bayan ng hari dito yung mga tinatawag sa huling hapunan na tayo ang ipinaghanda ng pagkain espiritual na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. Tayo ang pinili ng ating hari ng mga hari at hukom ng mga hukom at tagapagligtas na si Kristo Jesus na luklukan ng kanyang katwiran. Mananahan sa puso't isip natin yung katwiran ng hari Kaya lahat ng hindi makakaunawa, hindi tinawag ng hari, sabi ng hari, alisin yung masama sa kanyang harapan. Nakuha po natin, naunawaan natin. Alisin ang masama sa harap ng hari at ang kanyang luklukan ay matatatag sa katwiran. Napakadakila po na yung mga iniimbitahan na tutupad ng katwiran ng patutuo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Tayo yung luklukan ng hari na itinatag niya, na tumatahan yung katwiran ng hari sa puso't isip natin, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli.
Maliwanag sa sikat ng araw na naunawaan po natin na may relasyon tayo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, ang hari ng mga hari na tumatahan sa puso't isip natin. Amen po ba? Lumalabas sa labi natin, hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom. Yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, saksi sa pagkabuhay na maguli. Ito yung napaka-the greatest opportunity natin na ihayag natin sa buong mundo. Yung itinakda niyang hari ng mga hari. Ihayag natin yung kabutihan niya at kagandahang loob niya sa buong mundo na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ayaw niya mapahamak ang sino man Kaya binuksan niya na ang aklat ng kordero sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Nakatala po sa langit ang banal na bundok ng Sayon sa mga individual na iglesia na tapat na mananalig at magtitiwala ng tapat na saksi sa pagkabuhay na maguli. Nakatala na po tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Isa lang po ang kaharian na nakatala sa langit. Liban doon, wala nang iba pang pangalan. Amen po ba? Amen. Kaya nakagagala na sa digbang espiritual, sa isang hamak at dukhang kalagayan, ginamit tayo na instrumento ng hari ng mga hari at hukom ng mga hukom ng ating tagapagligtas na tinubos tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Nakagagalak po na ipagsigawan natin ang katwiran ng hari ng mga hari sa buong sanlibutan na tumatahag sa mga iniimbitahang mga iglesia sa mga bahay-bahay na mananahan na sa puso't isip natin yung katwiran ng hari ng mga hari. At yung mga hindi niya tinawag at hindi nakinig sa kanya, ang sabi niya, alisin sa paningin ng hari ang masasama. Amen po ba? Amen. So, kaya po, may karapatan tayo na mga anak ng Diyos sa spiritual na paniniwala. Hindi tayo pinanganak sa dugo at laman. Amen po ba? Kundi isinilang tayo sa paniniwalang spiritual upang tayo ay gawin niyang dakong tahanan magpakailan-kailan paman in Book of Psalms 132 verse 13 to 14. Nakukuha po natin, naunawaan natin sa lahat po ng nakakarinig. Kaya po ang mabuting balita ay pinapangaral na walang bayad upang pakinabangan ito ng mga inihanda na pinagtutubo sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Hindi po ito ipinapahayag na pinagbabayan tayo. Amen po ba? Amen. Kundi ang pag-ibig ng Panginoon Diyos, ipakinabangan natin yung tutuparin natin na meron tayong iniintay sa muli niyang pagparito. Unawain natin yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Makukuha natin kung ano isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo 2 Timothy chapter 2 verse 7. Naunawaan na po natin yung Proverbs chapter 25 verse 5. Amen. Na inaalis ng hari yung mga hindi niya tinawag. Kaya po napakapalad ng mga iniimbitahan na binibigyan ng katiyakan sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. Hindi po ito komplikado sa mga mayayamang tao, sa mga nagsipagtapos ng mga matataas na pinag-aralan, kundi lahat naman po tayo iniimbitahan upang makinabang ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Wala pong contradiction ito sa kanino man dahil ang hain niya sa ating lahat ang Diyos ay pag-ibig. At hindi po pinagtatalunan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Kundi magpakumbaba tayo, magpasakop at alamin natin, suriin natin, pag-aralan natin, saliksikin natin. Amen po ba? Amen. Upang makatyak tayo dahil ang Panginoon Diyos ang nagsalita nito sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na mayroong nangyari tayong sinusubaybayang pinaniniwalaan. Amen po ba? Amen. Ito po yung everlasting character na na-download sa social media. Kaya po maghihintay tayo ng grace and mercy in the name of Jesus and the resurrection. Ako'y sumasampalataya na darating yung panahon, yung vision na sa kalooban ng Panginoon Diyos. Naniniwala ako
na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay magkakamit ng tagumpay at karangalan, di matitinag at di kukupas, kundi mananatili magpakailan-kailan pa man. Amen po ba? Amen. Dahil siya po ang naglagda at siya ang nagtatag ng banal na bundok ng Sayon sa mga iniimbitahan na gaganap ng katwiran ng patutuo. Ngayon pa lang ako'y nananampalataya na ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon ay makikilala sa buong mundo dahil ang Panginoon Diyos po ang magpapakilala nito sa lahat ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na tinatawag at iniimbitahan na maglalagat na ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa ng paniniwala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na ang paniniwala natin kaya tayo may relasyon, meron tayong katwiran ng patotoo na pinaniwalaan ng ating dakilang manunubo sa tagapagligtas na si Kristo Jesus, na tinubos na tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan at ngayon ay mga taong bago na sa paniniwalang espiritual. Do you read me, people of Zion nationwide, worldwide? Amen. Lahi tayo ng ating tagapagligtas sa pagbabagong lahi espiritual. Amen po ba? Amen. Hindi po sa pisikal na pagiging lahi, sa espiritual po tayo naging lahi ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Paliwanag po na meron tayong katiyakan sa pag-iintay natin na daratnan tayo mga tapat at mabuting katiwala na tinutupad natin yung katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na meron tayong direksyon sa paglalakbay natin na kung saan naroroon yung tagapagligtas natin, mararating natin yung kinaroroonan niya. At sa muli niyang pagparito, may direksyon tayong iniintay na datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala, na iningatan natin yung katwiran ng patutuo sa ating puso't isipan at nakipaglaban tayo sa walang kapuluhang aral ng sanlibutan. May direksyon tayong iniintay sa muli niyang pagparito, mga kapatid at mga kaibigan. Listen carefully, people of Zion. Ang may pagdinig ay makinig. At huwag niyo pong tatanggihan ang inyong napapakinggan. Dahil tayo na rin ang magdidesisyon dito kapag tinanggihan natin, tayo na rin ang gumawa ng kapahamakan sa atin bawat isa. Amen po ba? Amen. Dahil ito po'y maliwanag na gaya ng sikat ng araw. Ang kalooban at layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus ay nahahayag na sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. At ang banal na bundok ng Sayon, ang mga iglesia sa mga bahay-bahay na gumaganap ng katwiran ng patotoo, ang itinakda niyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, ang sinisertipikahan niya sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Kaya po, paki-upload natin yung ating mga banal na kasulatan sa ating mga gadget at kung na-upload na yan, paki-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon, Genesis up to Revelation. Patutunayan niya po sa banal na kasulatan na ang kalooban niya ay yung banal na kasulatan. Patutunayan niya na ang banal na bundok ng Sayon, ang mga iglesia sa mga bahay-bahay na nakatala na sa langit. Amen po ba? Amen. Tinanggap natin yung isang doktrina, yung isang katawan, yung maluwalhating iglesia, ng pangalan ng katawan, maluwalhating iglesia, banal na bundok ng Sayon. Tinanggap natin yung bautismo na nilinis yung maraming lakad ng paniniwala natin. Dilinis yung maruming budhi natin, kaya tayo binotismuhan, kaya tayo hinugasan. Amen po ba? Upang ihanda tayo sa buhay na walang hanggan, na maluwalhating iglesia na walang dugis at kapintasan o kulubot man. Amen po ba? Spiritually preparation in the second coming of Jesus. So, nakagagalak po na talagang ang kapangyarihan niya ay mararamdaman natin sa panahon ng kawakasan. Huwag na nating hintayin pa na may dumating pa uli na kagimbal-gimbal na hindi natin iniisip, ano? Kundi napapakinggan na natin yung katotohanan ay talagang mag-apoy na sa puso't isip natin. At huwag na tayo masyado pa maging materialistic sa panahon ng kawakasan. Amen. Kundi ilagak na natin ang buong puso at buong pag-iisip yung ating pananampalataya sa Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas. So 2 Timothy chapter 2 verse 7, ano sinasabi po rito? Isipin mo ang sinabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay
Verse 8, alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Amen. Ito po sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na kapatid natin sa pananampalataya. 1,000 years ago na ang nakalilipas. Unawain natin mabuti, mga kapatid at mga kaibigan. Mga kapwa ko mananampalataya na nangalat sa buong sanlibutan, nationwide, worldwide. Isipin mo, sinasabi ko, sabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Kanino po manggagaling ang pagkaunawa sa lahat ng mga bagay? Di ba sa Panginoong Jesucristo? Sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Maliwanag po ba? Sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Sa Panginoong Jesucristo manggagaling ang pagkaunawa ng lahat ng mga bagay na sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. 1,000 years ago na po ang nakalilipas. Maliwanag po ba sa lahat ng mga listeners at magiging participant at partakers ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus? Sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay? Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi matatalikalaan. Hindi kayang talian ang salita ng Panginoon Diyos nationwide, worldwide, dahil ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Ito yung pinagtiisan ni Apostol Pablo, yung katwiran ng patotoo na isinulat niya kay Timoteo. Amen po ba? Amen. Na hindi matatalikalaan ang salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong sanlibutan. Dahil ang Diyos ay forever and ever, everlasting God. Universal God. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay sumasa langit, sumasa lahat ng dako ng lugar, at sumasa ilalim ng dagat. Kaya aking tiniis ang lahat ng mga bagay dahil sa mga hirang upang kamta naman nila ang pagkaligtas na kay Kristo Jesus na may kaluwalhatiang walang hanggan. Ito yung pagtitiis ni Apostol Pablo sa kanyang paglalakbay after a long years ago para sa atin na mga hinira. Ito yung pinagtiisan niya para sa atin na mga hentil na walang Diyos, ngayon ay may Diyos na. So nakagagalak, amen po ba? Amen. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo ay nangamatay na kalakip niya, ay mga bubuhay naman tayong kasama niya. Tingnan niyo po, tapat ang pasabi. Sapagkat kung tayo nangamatay na kalakip niya, alam mo po kamatayan natin, ang papatayin niya rito yung kasalanan na walang kabuluhang paniniwalaan natin At mabubuhay na tayo na kalakip ni Kristo, saksinan niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So sa paniniwala natin, meron tayong pinaniniwalaan na namatay na tayo sa pagiging sinner natin sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Listen, faithfully, people of Zion, nationwide, worldwide. At tayo'y kalakip na ng ating tagapagligtas na nabubuhay, na saksi niya sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na mensahe ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa lahat ng mga iglesia, sa mga bahay-bahay, nationwide, worldwide. Ang Diyos ay pag-ibig. Isang hindi matutularang gawain na ang nagtakda ng gawain ito, ang Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Kaya po binibigyan tayo ng katiyakan sa pagbabantay at pag-iintay natin sa muli ng pagparito, na may katiyakan tayo sa pag-iintay natin. Kung tayo ay magtiis, ay mag-ahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikaila naman niya tayo. Amen. Hagagalak ko doon sa mga magtitiis na mga iniimbitahan.
sa mga magkakaila, ikakaila rin ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito. Sa mga nagtiis ng patotoo, na tinupad natin at inihayag natin ito, ito yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao. Ito yung pinagtitiisan natin, na kung mahayag siya, mahayag din tayo katulad niya. Pero doon sa magmakahiya sa kanya, ikakahiya rin niya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Ayan po ang may pandinig ay makinig. Sa lahat po na nakakarinig, unawain po natin mabuti at ito yung pag-asa na ibinibigay sa atin sa panahon ng kawakasan. Kung tayo ay magtiis, ay magkahari naman tayong kasama niya. Tingnan nyo, lahat ng magtitiis at magbabata na nagpupulong at nag-iintay tayo sa muli niyang pagparito, na inaalala natin yung kamatayan sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Ito yung pinagtitiisan natin. Amen po ba? Amen. Ano sabi niya dito? Kung tayo ay magtiis, ay maghahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Ito po, maliwanag na maliwanag sa sikat ng araw. Ang pinagtitiisan natin dito, yung katwiran ng patotoo na pinaniniwalaan natin lahat, na may isang katwiran ng patotoo tayong paniniwalaan lahat. Bagamat nangalat ang mga iglesia nationwide, worldwide, pero ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon sa panahon ng kawakasan. Lahat ng magtitiis sa pagpupulong na inaalala natin yung katwiran ng patotoo, ay maghahari naman tayong kasama niya. Nakalulungkot po doon sa mga hindi makapagtitiis, sa mga nagkaila ng kahayagan ng itinakdang lalaki na pinatunayan sa buong mundo ng buhay maguli sa ikatlong araw. Ang magmakahiya po sa panahon ng kawakasan ay ikahihiya rin ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Amen po ba? Amen. Nahayag po ang kanyang katwiran sa banal na bundok ng sayo na pinag-aharian ng hukom ng mga hukom at hari ng mga hari. Kung tayo'y tapat, siya'y nananatiling tapat sapagkat hindi mapagkakaila sa kanyang sarili. Hanggang kamatayan on the cross, ipinakita niya katapatan niya sa mga iglesia na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Kaya po hindi maikakaila ang kanyang katapatan sa atin na mga nalalabi na mga iglesia sa mga bahay-bahay, na siya po ang may kapangyarihan maghanda sa atin sa muli ng pagparito. Amen po ba? To all partakers, participants, to all believers in Christ, in the resurrection, that is the last days, rapture of the church. Siya po ang may kapangyarihang i-restore yung kanyang bayang nagiba sa panahon ng kawakasan. I-restore niya tayo sa pamamagitan ng pagkilala at paniniwala na ang restoration ng kanyang banal na bayan may katwiran po ng patotoo. Amen po ba? Amen. Pinapaalala po sa kanila ang mga bagay na ito na sila ay pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila ay huwag makipagtalo tungkol sa mga salita na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Sa lahat po ng nakikinig, nakakapanood, unawain po natin mabuti. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila ay pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila ay huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Ito po yung bilin na lumala. Unawain po natin mabuti. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila ay pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila ay huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga makikinig. Naunawaan po natin, pinapaalala na pinagbibilinan
Yung mga iglesia na sa paningin ng Panginoon na sila huwag makikipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Yung po mga nakikinig, kung pagtatalunan at ikapapahamak lang, pinagbibili na sa paningin ng Panginoon na huwag na makipagtalo tungkol sa mga salitaan. Amen po ba? Amen. Kaya ang Diyos po'y kapayapaan, ang Diyos ay pag-ibig. Eto, bili na ito. Dito lang po manggagaling sa banal na bundok ng Zion na ang Diyos ay pag-ibig, walang pagtatalo eh. Amen po ba? Amen. Sapagkat tayo dumutupad ng katwiran ng patotoo, ang haligi at yuhay dito eh. Tayo ang sambahayan niya dito eh. Amen po ba? Iisa'y paniniwala nating lahat eh. Iisa'y utawa nating lahat eh. Iisa'y pag-asa nating lahat na may inaasahan tayo sa muli niyang pagparito eh. Kaya nagkakaisa tayo ng paniniwalang lahat ng puso't pag-iisip eh. Iisa ang pinaniniwalaan natin na katwiran ng ating tagapagligtas na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli eh. Amen po ba? Di po ba puro yung ating pinaniniwalaan na ginawa niya na paniniwalaan natin sa panahon ng kawakasan? Kaya po, ang pinagbibilinan tayo sa paningin ng Panginoon Diyos, huwag na tayo makikipagtalo pa sa pakikipagsalitaan na wala namang pakikinabangan. Amen po ba? Amen. Verse 2 Timothy chapter 2 verse 16, datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. Tignan niyo yung mga iglesia sa mga bahay-bahay na iniimbitahan. Sa paningin ng Panginoon Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus, pinagbibilinan na dadapot ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. Kaya nga po, ang pangangaral hindi pinagtatalunan eh. Amen po ba? Amen. Dahil ito, sulat na ni Apostol Pablo kay Timoteo eh. Napakabuti ng Panginoon Diyos talaga. Nakagagalak. Tignan nyo, binibigyan tayo ng napakalasang pagkain na nalalasahan natin yung paniniwalaan natin at naunawaan natin. Amen po ba? Amen. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. Nakalulungkot po yung mga nangangaral na patuloy lang sa pagdidibate. Ito, sinabi dito, sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan. Pero ang layunin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na nangyayari sa banal na bundok ng Zion eh. Ang Diyos eh, kapayapaan. Amen po ba? Amen. Dahil ang pundasyon ng mga iglesia na iniimbitahan, ang Diyos ay pag-ibig. No discrimination. Talagang binuksan niya sa buong mundo ang aklat ng Kordero. Iniimbitahan niya na wala siyang itinatangi sa imbitasyon niya. Welcome any religion. Dahil ang tunay na relihiyon dito, yung naganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang maluwalhating iglesia na nakatala sa langit na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Nakuha niyo na yung talaga original na religion na ang nagtayo ng tunay na relihiyon ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga iglesia na makakakilala sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na merong katwiran ng patotoo yung paniniwalaan natin na iginawa tayo ng karakter na everlasting karakter na paniniwalaan na may relasyon tayong lahat. Saksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli na pinatunayan sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, nationwide, worldwide, ng buhay niya magmuli. In the third day, yung kanyang buktong na anak, nahatulan niya sa katwiran ng pagkabuhay na magmuli ang buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Verse 17. I-remind ko lang po yung verse 16 ng 2 Timothy chapter 2 verse 16. Datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kamuluhan sapagkat sila ay lalong magpapatuloy sa kasamaan.
Kaya yung mga itinakdang pinagiging banal iniiwasan nyo, walang kabuluhang usapan lalo sa paniniwalang espiritual Amen po ba? Amen. Dahil mayroong guro ng mga guro na nag-alay ng buhay sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. May author yung mga iglesia na inihanda sa buhay na walang hanggan. May ministro na tunay, na maluwalhating ministro, yung mga tagapagmana ng mga iglesia sa mga bahay-bahay na makikilala. Dahil yung tunay na ministro natin ang tumatawag sa atin na tumihiran. Amen po ba? Amen. Makikilala natin yung tunay na mangangaral natin na naghain ng kanyang buhay sa ating lahat ng mga iglesia na inihanda niya na walang dugis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Walang laman, walang mga buto yung sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Amen. Verse 17. At ang kanilang salita ay kakalat na gaya ng gangrena na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto na mga taong tungkol sa katotohanan nangansinsay na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang paniniwala ng iba. Tingnan niyo po ito. May nakapasok na hindi sumasampalataya na nagkalat ng masamang paniniwala na ang tinutukoy si Himeneo at si Pileto na ang pagkabuhay na maguli sinasabing nakalipas na at ginulo ang paniniwala ng marami sa mga nakalipas na panahon. Pagdating sa verse 19, unawain natin mabuti mga kapatid at kaibigan na nakakarinig ng tinig ng pakakak na ipinapangaral sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Gayon ang may matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakuha po natin? Amen. Gayon ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito at nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya at lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Amen. Kaya bilin doon sa may mga tatak na kilala ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Umiwas tayo sa mga usapang walang kabuluhan. Amen po ba? Amen. Kundi taimtim natin intain at bantayan at ingatan natin yung katwiran ng patotoo na sa muli niyang pagparito'y datnan tayo mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Gayon ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Di po ba yung mga iniimbitahan ng mga iglesia sa mga bahay-bahay ang may matibay na pinagsasaligan ng Panginoon Diyos ay nananatiling may tatak nito? Di po ba yung mga iglesia na may tatak ng binhi ng patotoo sa puso't isip na hindi nawawalay sa labi natin ang may matibay na pinagsasaligan ng Panginoon Diyos na may tatak nito na nag-iintay sa muling pagparito ng ating tagapagligtas? Amen po ba? Amen. Amen. Nakikilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Unawain natin, bulay-bulayin natin kung bakit tayo nakilala ng Panginoon Diyos. Na sa pangalan ni Kristo Jesus na pinaniwalaan natin, nakasaksi tayo sa pagkabuhay niya magmuli, kilala niya tayo. Dahil ang may matibay na pinagsasaligan may mga tatak nito. Meron tayong patotoo sa puso't isip. Amen po ba? Inihahayag na ng ating labi sa buong mundo na paniwalaan ng maraming iglesia na magising na sa katotohanan ng maraming kapatid natin sa pananampalataya, nasaksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Tayo po ang mayroong matibay na pinagsasaligan ng Panginoon Diyos sa puso't isip natin. Nakilala tayo ng Panginoon Diyos. Dahil tayo may tatak ng patotoo na pinaniwalaan natin yung tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay ng magmuli. Amen po ba? Amen. So nakagagalak na ang may matibay na pinagsasaligan na dalisay na relihiyon, may mga tatak ng patotoo. Amen po ba? Amen. Na ang matibay na relihiyon na may pinagsasaligan ng katwiran ng patotoo ng ating tagapagligtas
ay nakatala sa langit ang pagpupulong na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Kaya yung mga individual na iglesia, may mga matibay na pinagsasaligan ng Panginoon Diyos na may tatak eh. Kilala tayo ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus dahil tayo yung kumikilala sa ating tagapagligtas na Espiritu eh. Walang laman, walang mga buto. Gayon din ang mga banal na apostol, nagpakita sa kanila na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? The same faith! Nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan, pinagliliwanag sa puso't isip natin sa mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Kaya tayo tinipon, kaya tayo iniimbitahan at ibinukas ang aklat ng Kordero sa banal na bundok ng Sayon upang mahayag na ang kanyang kabutihan at kagandahang loob sa lahat ng mga tao na ang Diyos ay pag-ibig. Dahil pinapangaral ang mabuting balita ng kaligtasan na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon na walang bayad na ang pakikinabangan natin dito ay kaligtasan at buhay na walang hanggan ng ating mga kaluluwa at ang ating mga pamilya. Ito po yung napakadakilang i-apply na natin sa panahon ng kawakasan. Kaya po, living by faith, nabubuhay na tayo ng may pananampalataya. Walk by faith, naglalakbay na tayo ng may pananampalataya. Amen po ba? Mga saksi na tayo sa pagkabuhay na maguli. So, pikpik, siksik, liglig, umaapaw ang kanyang katwiran sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Nararamdaman niyo po yung kabutihan niya. Nararamdaman po natin yung kabutihan niya sa buong sanlibutan. Huwag tayo magkakahaka. Upang huwag tayong mapahamak, magpasako po tayo sa ating tagapamahala. Ang Panginoong Jesucristo ang namamahala sa atin. Hindi po ako, tao rin ako, nakatulad nyo, nasasaklaw ng kanyang pamamahala. Amen po ba? Amen. Sumusunod din ako sa pamamahala niya, nagpapasakog din ako sa pamamahala niya. Kaya iisa tayong katawan. Kaya lang, ang kalooban niya, pinagkaloob niya sa akin upang ipahayag ko yung kabutihan at kagandahang loob niya sa lahat ng mga tao. At marinig natin ito. Kung paano ako tinawag tayong lahat na maghintay at magbantay. Kung mahayag siya, mahayag tayong lahat na katulad niya. Amen po ba? Amen. The same po ang katuparan sa lahat ng mga iniimbitahan na i-a-apply na natin itong katwiran ng patotoo. At hindi nyo ko pagdududahan dito na ito'y scam. Wala pong bayad dito. Libre po ito. So love the world that He gave only begotten Son. But whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Amen po ba? Amen. Nagagalak po ako bilang katulad yung tao na sa isang ganitong kalagayan na biyudo, dukha, hinahamak, pinagtatawanan, kinukutya, tiniinsulto. Nagagalak ako at ang kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos naihayag ko sa buong mundo, nationwide, worldwide, na walang bayan. Amen po ba? Amen. Nagagalak ako, nadatnan niya ako na ginampalan ko yung tungkulin ko bilang tao na ipinahayag ko yung kabutihan niya sa buong mundo upang ang sino may huwag mapahamak sa buong sanlibutan. 1 John chapter 5 verse 9, 10, 11, 12, 13. Pakibasa nyo na lang po sa ating mga tahanan. So, ang buhay na walang hanggan po may patutuo sa ating puso. At ang sumasampalataya sa buktong na anak ay sumasampalataya sa nagsugo sa buktong na anak. Ang sumasampalataya sa buktong na anak ay may buhay na walang hanggan. Ang sumasampalataya sa buktong na anak ay pinananahan ng anak at ng ama. Amen po ba? Amen. Kaya, Revelation chapter 19 verse 10 and 11. Ang sabi po rito sa Revelation na magaganap sa panahon ng kawakasan, chapter 19 verse 10 and 11. At ako ay nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya aking sambahin. At sinabi niya sa aking
Ingatan mong huwag gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin at ng iyong mga anghel na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. Maliwanag po ba sa lahat ng magiging partakers, ng listeners, sa lahat ng magiging miyembro ng Panginoong Jesucristo na nabubuhay sa pananampalataya, na saksi sa pagkabuhay na maguli, naglalakbay sa pananampalataya na mayroong patutuo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang sabi rito sa Revelation chapter 19 verse 10, ako'y kapwa mo alipin at ang iyong mga kapatid na mayroong patutuo ni Jesus. Sumamba ka sa Diyos sapagkat ang patutuo ni Jesus ay siyang espiritu ng hula. At nakita kong bukas ang langit at narito isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya humahatol at nakikibaka. Amen. Maliwanag po ba? Yung pong nakasakay sa kabayong puti na paparito ay nakikibaka at humahatol sa katwiran. So ito na po yung punto ng pananampalataya natin. Siya rin yung hukom ng mga hukom na paparito na hatol sa lahat ng mga di nanampalataya at sa lahat ng nanampalataya. Kaya yung nanampalataya hatulan din. Marami pong tatalikod sa pananampalataya at manlalamig. At ito po'y nakarinig na ng katotohanan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Marami din pong nakarinig na maghihina at magiging maligamgam. Ang hinahanap po ng Panginoon Diyos ay talagang mainit, yung nag-aapoy sa puso't isip natin, yung pananabik, sapagkat siya po yung nakasakay sa kabayong mabuti na siya ipaparito. Nahahatol siya at makikibaka sa katwiran. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, si Jesus po ang espiritong hula ng mga banal na propeta. Sumamba ka sa Diyos sapagkat si Jesus po ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Siya po ang gumawa ng pangselyo sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay na nakatatak, nakasild sa puso at isip natin yung katwiran ng patotoo na nahayag sa buong mundo na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi nawawalay sa labi natin yung katwiran ng patotoo na pinaniwalaan natin. So recorded in heaven, sa bawat magiging participant, sa bawat magiging partakers ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na paglalagaan natin ng buong puso, buong pag-iisip, buong lakas at buong kaluluwa na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas. Individual po tayo na mayroon tayong mga relasyon, individual tayo na pinisan niya tayo ng kanyang bibig, ng kanyang espiritu, na sakto yung pinaniwalaan natin na may hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol ang hula ng mga banal na propeta sa atin na mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. Kaya po, ang Diyos ay pag-ibig, ipinapangaral at pinapalaganap ang Ebanghelyo sa buong sanlibutan na ang kanyang layunin, ang Diyos ay pag-ibig. Amen po ba? Amen. So napakadakilang pag-ibig na ipinagkaloob sa atin na talagang siya ang may kapangyarihan na buksan yung ating unawa sa panahon ng kawakasan. Sabi po sa 1 John chapter 2 verse 27, hindi tayo pwedeng turuan ng sino man na paparito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat manggagaling sa Kanya yung tatak na ibinigay sa atin. Yung katwiran ng patotoo na nakapahid sa puso't isip natin na hindi nawawalay sa labi natin. Galing po sa ating tagapagligtas yan, kaya hindi tayo pwedeng turuan ng sino mang lilitaw at paparito sa pangalan niya. Amen po ba? Amen. Sulat po yan, yung Apostol Juan sa atin na mga tagapagmana ng kanyang pangako sa mga iglesia, sa mga bahay-bahay. So pakiunawain po natin mabuti sapagkat napakadakila nung kanyang pag-ibig sa lahat ng mga tao. Ayaw niya mapahamak ang sino man. Talagang klaro-klaro na maunawaan na natin ito sa mga iniimbitahan sa gawain ng ministeryo ng banal na bundok ng Sion. 1 Peter chapter 2 verse 9.
Siya po ang tumawag sa ating lahat na pumili na isang matibay at matatag na kaharian, na tayo ang banal na bayan niya, ang bansang pag-aari niya na pinili niya bawat isa. Amen po ba? Amen. Inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Bakit po ba sa madilim na sanlibutan inihahayag yung katotohanan, yung kaluwalhatian niya, yung kapurihan niya, yung katakilaan niya na ang Diyos ay Espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli na kanyang bayan na pinili na naghahayag ng karangalan at kaluwalhatian, tumawag sa ating bawat isa. Bakit po ba sa madilim na sanlibutan inihahayag yung kapurihan niya? Na matmat na po ng kasamaan ang buong sanlibutan, kaya inihahayag na natin yung kaluwalhatian ng tumawag sa atin sa madilim na sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ang mag-ahayag po niyan, yung tinawag at pinili niya na sarili niyang bayang pag-aari. May pangalan po yung bayang pag-aari na nakatala sa langit. In Book of Psalms 102 verse 16, sapagkat itinayo ng Panginoon ang banal na bundok ng Zion, siya'y napakita sa kanyang kaluwalhatian. Diyan din po inilagay ang katwiran na tutuparin natin sa banal na bundok ng Zion. Diyan din po inilagay ang hari sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Diyan din inilagay ang watawat ng hari ng mga hari. In Book of Isaiah chapter 18 verse 3, na hinipa na. At lahat ng nananahan sa sanlibutan, makinig na. Amen po ba? Amen. Nakuha niyo yung 1 Peter 2:9, na yung bayan niyang piniling sariling pag-aari, inihahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Nakilala natin yung tumawag sa atin na Espiritu, walang laman, walang mga buto eh. Amen po ba? Saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli ng ating tagapagligtas na tumawag sa atin. Inihahayag natin sa buong sanlibutan yung kanyang kaluwalhatian. Kaya nga sa madilim na sanlibutan inihahayag eh, napaalot na ng kasamaan ang aral ng sanlibutan itong buong mundo eh. Amen po ba? Amen. Kaya nga yung dakong bayan niya na pinili, na tinubos niya sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan, ang tinawag niya na sarili niyang bayang pag-aari upang ihayag natin yung kabutihan at kagandahang loob niya, yung kaluwalhatian niya, upang magliwanag na ito sa madilim na sanlibutan. Makakilala na yung bayan niya na nakarecord sa langit, ang iglesia ng banal na bundok na Zion na naghihintay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sa muling pagparito ng ating tagapagligtas, may daratnan siyang mga gumaganap at tumutupad ng patotoo. Tayo yung bayan niya. Amen po ba? Amen. At kaya naman tayo tinawag at pinili na maglingkod at magpatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ito yung tungkulin natin bilang tao. Kaya tayo tinawag upang ihayag natin yung katwiran niya, yung kaluwalhatian niya. At alam ng ating tagapagligtas na may nag-ahayag ng kabutihan niya at may nag-iintay sa kanya sa muli niyang pagparito. At kaya tayo tinawag at pinili para maglingkod, nag-iintay naman tayo, nadatnan niya tayo sa muli niyang pagparito na mga nakatayo na nia-apply natin yung patotoo na pinaniniwalaan natin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Nakuha natin, naunawaan natin yung mga naglilingkod sa Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Nag-iintay sa muli niyang pagparito, nadatnan niya ng mga tapat na katiwala na mayroong pinaniwalaang patotoo na katuwiran ng ating tagapagligtas sa buong sanlibutan. Kaya tayo nagkakatipon eh. Ng araw ng Sabat, malapit na siyang pumarito eh. Dadatnan niya tayong ginaganap natin yung patotoo. Amen po ba? Amen. Naramdaman natin yung napaka-tuwid na direksyon ng patutunguhan natin kung saan naroon yung hari na mga hari at Panginoon ng mga Panginoon eh, mararating natin yung pinalalagyan niya sa kinaroroonan niya dahil siya ang gumawa ng matuwid na daan ng katotohanan at buhay. Walang makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Naramdaman natin yung matuwid na daan na masusundan natin siya sa kinaroroonan niya. Kanya niya tayo inihanda na ipinaghihiyawan natin yung kabutihan niya sa buong sanlibutan. Nakuha natin mga ka-churchmate na may direksyon tayo sa ginaganap nating pagdiriwang ng araw ng Sabat, mga new creature, lahi ng tagapagligtas, mga born of God. Nakagagalak po.
Talagang yung assurance of faith, talagang mararamdaman natin na malasan-malasa na meron tayong iniintay na buhay na pag-asa, na datnan niya tayo na mga nagtitiis, nagpapagal, nakikibaka, nakikipaglaban sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. That is chosen people of God. Tayo yung mga tagapagmana ng kanyang pangako. Naramdaman nyo yung mga naghihintay, yung mga nagsasacrifice. Mga kapatid at mga kaibigan, napakadakila pong kaligtasan itong crown na tatanggapin natin. Kaya po hindi madali. Talagang makikilala natin yung prinsipyo natin dito. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayong suway-suway, ano po? Kundi manatili tayong matibay at matatag sa paninindigan, sa pagtao, sa pagdidesisyon. Amen po ba? Nagagalak na ang bayang banal na nag-ahayag ng kanyang kaluwalhatian ay may pangalan na nakatala sa langit, ang bundok ng Zion. Sa paligsahang espiritual, sa digmaang espiritual, ipinakikilala na po ang kaharian na nakatala sa langit. Kaya mariresearch na natin ngayon. Pag in-upload natin yung ating mga Bible sa ating mga gadget, i-write natin any religion at i-write nyo rin ang banal na bundok ng Zion at makikita nyo ang Panginoon Diyos sa kanyang kalooban, sa banal na kasulatan, siya rin ang magpapatunay at magpapatotoo sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Ito po ang timbangan ng ating pananampalataya, ito timbangan ng ating paniniwala, ito ang ruler ng ating paniniwala. Amen po ba? Amen. Sakto. Kaya mo nasabing sakto, lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta nangyari at natupad. Sinaksihan ng mga banal na apostol ang lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta na nangyari at natupad, na pinaniniwalaan naman natin ngayon yung lahat ng sinabi niya sa mga banal na propeta. Meron tayong pinaghuhugutan o pinanggagalingan ng basihan na nangyari at nasulat sa banal na kasulatan ang lahat ng katuparan ng sinabi niya sa mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol na tayo ang mga inheritance na tagapagmana ng kanyang pangako na umaalala at gumaganap ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Amen. People of Zion nationwide, worldwide. Amen. Naramdaman natin na lahat ng mga sulat ng mga banal na propeta, na sulat ng mga banal na apostol ay nakarelated sa atin, na ina-apply natin sa panahon ng kawakasan. People of Zion, nationwide, worldwide. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Nakuha niyo yung 2 Peter chapter 2 verse 9? Yung bayang sarili niyang pag-aari na pinili niya, may pangalan. Dito, mabubukod niyo yung tunay na nangangaral Makikilala niyo. Kasi yung tunay na nangangaral kilala niya kung ano pangalan ng bayan na nakarecord sa langit. Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. Iglesia po ng banal na bundok ng Zion ay pinaghanda ng tahanan sa langit. In Book of Isaiah chapter 4 verse 5, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion. Joel chapter 3 verse 17, sa gayon inyong malalaman na ako na inyong Diyos ay tumatahan sa banal na bundok ng Zion. Ilan pa lang po yan sa mga premise na napakinggan nyo na sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta na inihayag ng mga banal na apostol sa atin ng mga tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Kaya yung 1 Peter chapter 2 verse 9, dito nyo lang mapapakinggan niya na ipakilala sa inyo yung bayang sariling pag-aari na pinili ng Panginoon Diyos na nakarecord sa langit, na ang pangalan ng bayan na nakarecord sa langit sa mga individual na mga participant na iniimbitahan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na tinatakan ng bili ng patutuo na saksi sa pagkabuhay niya maguli, recorded in heaven ang iglesia ng banal na bundok ng Zion. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. To God be the glory in the name of Jesus Christ and the resurrection. Nakuha po natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Amen.
Pupunta na po tayo sa pangwakas na pangitain. Revelation chapter 22, verse 7. Sabi nung nag-imbita sa atin, unawain natin mabuti. Sinabi nung nag-imbita sa atin lahat na wala siyang itinatangi, itiman o maputi, kayumanggiman o maharlika. Welcome dahil siya po ang may kapangyarihan na buksan ang aklat ng kordero na specific na sa iglesia ng banal na bundok ng Sayon, hinipan ng tinig ng pakakak. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Ang sabi niya sa atin, sa lahat ng mga iniimbitahan niya, na tapat na makiisa, tapat na maghintay, tapat na magbantay. Ang Diyos ay apoy. Pag-apuyin natin sa puso't isip natin yung kahayagan ng katwiran ng patotoo. Amen po ba? Panabigan natin yung pagparito niya, dadatnan niya tayo mga tapat na katiwala. Ano po sabi niya sa ating lahat? At narito ako ay madaling pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Ito po yung pinararating niya sa atin. Sinabi niya na madali na siyang pumaparito, mapalad ang tumutupad ng mga salita ng aklat ng hula na ito. Di po ba nakagagalak sa mga individual na iniimbitahan? Na yung nag-iimbita sa atin, sinabi niya na madali na siyang paparito at mapalad yung daratan niya na tumutupad ng hula ng aklat na ito. Amen po ba? Amen. Siya po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na siya po ang espiritu na hula ng mga banal na propeta na tumawag sa atin at nagtayo sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na hindi kukupas kundi mananatili na magpakailan-kailan pa man, na nakarecord sa langit ang bawat individual na iglesia na makikiisa at maniniwala na sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na espiritu, walang laman, walang mga buto. Saksi niya tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? So binibigyan niya tayo ng katiyakan sa muli niyang pagparito na datnan niya tayo mga faithful and wise servant. So sa lahat po ng nakarinig ng mensahe, ng pangangaral, ng mabuting balita na nanggagaling sa banal na bundok ng Sayon, ang hatid ay kapayapaan at kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Binabati po namin kayo ng isang napakadakilang araw, kapayapaan ay sumaating lahat. Maraming pong salamat sa lahat ng mga makakaunawa na tatawagin ng ating Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus. Napakadakilang paghahanda po ng kanyang maluwalhating bayan, ang banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Napakadakila po mga kapatid at mga kaibigan ng kalooban ng Panginoon Diyos, kung gayat ang kanyang katwiran ay patuloy na inihahatid sa atin mga minamahal, na kung atin itong maiingatan hanggang sa panahon ng kawakasan, tunay nga na tayo makakaasa sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen mga kapatid at mga kaibigan, kaya patuloy tayong umawit ng pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God, oh, thank you Lord. Ipahayag natin mga kapatid. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O
ng Diyos Ama na puspos ng kahabagan, ng awa at kagandahang loob sa kanyang bayan. Tunay nga, Panginoon, na itinatas namin sa iyo ang dakilang pagpapasalamat sa iyong kabanal-banalang looban. Amen. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang mga bagay na siyang kalalakas ng aming pananampalataya ay patuloy na nagliliwanag sa aming puso at mga pag-iisip upang patuloy na kami ay magsilakad ng naayon sa iyong banal na kalooban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang iyong bayan ay patuloy mong kinakandili. Ikaw ang kumakalinga sa bawat sa amin. Ikaw ang nagbibigay sa amin ng katatagan ng aming kalasag sa pamamagitan ng iyong katwiran na nahayag sa aming puso't isipan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya't patuloy namin dinudulog sa iyong banal na kapangyarihan na patuloy na ikimamagitan sa iyong bayan na nangalat sa buong sanlibutan. Amen. Napakadakila, Panginoon, ng iyong pag-ibig at ito'y aming naunawaan, ito'y aming nabatid, ito'y aming sinasampalatayanan sapagkat lahat ng mga bagay na ginawa mo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay tunay na nahasik sa aming puso't isipan na aming pag-ingatan hanggang sa panahon ng kawakasan na sa pamamagitan naman ito'y nakakaasa kami sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong banal na luklukan, pagbuhat noon, ngayon at magpasawalang hanggan sa ngalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manunubos ng lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Amen.